mura, pangit naman yung mga lumalabas sa bibig mo, hindi ho yung maganda. Kasi isip natin, pagmumura lang, hindi ho, kahit pangit na salita. Pamamusit, may mapamusit kin. Yan, sabi niya, nat, ama. Ama. Yung era namin, 90s, ang mga naunang mananampalataya, meron silang practice. Ang term na ginagamit is patisuran. Yung tipong pangit yung pag-uusap, pero kinakailangan mo daw magstay kasi yun daw yung totoong mananampalataya. Hindi yung totoo yun. O, tataga mo yung loob mo kasi yung salita namin dito, di maganda. Meron ganun. Asawa pa nga ng pastor eh. Yung mga kilala ko ganun. Hindi ko chinichismis, kundi inihahanda ko yung sarili ko, sarili ninyo, kasi nga lumalabas na tayo for fellowship. So pag may narinig kayo, alam mo yun, ingatan nyo yung sarili nyo. Kasi hindi ganun ang buhay na mananampalataya. Diba? Ang buhay na mananampalataya, ano nga ulit tatlo? Una, for the glorification of God. Ano nga yung pangalawa? Edification of the believer. Ano nga yung pangatlo? Evangelization of the sinners. Kasi kung ganun tayo magsalita, paano naman makakilala kay Lord itong mga hindi nakakilala sa Panginoon? Nagigets po ninyo? Paano sila makakakilala sa Panginoon at paano nila malalaman yung pagbabagong buhay kung magsalita ka, kagaya din na pagsasalita nila. Saan ka binago? Diba? Sabi mo, tinanggap mo si Lord. Baka ibang Lord yun. Baka wedding Lord. Or drug Lord. Huwag naman sana. Diba? Words possess power. Ang salita ay maaari makapaglaman ng kapangyarihan. Lalo-lalo na kung ito ay gagamitin sa tama. Mga kapatid, yung bata ako, kasi kalbo na ako, hindi na ako bata, ano. Sa Bekura, merong term na ginagamit kapag mature ka pa, manasbuk kada. So, lagi ang sinasabi pag ganun, hindi magmulmul eh. Wasan mo na yung asbuk mo. Yan, anakatsura pa manasbuk. Ano yung sinasabi doon? Kasi isang mananampalataya na binago ng Panginoon, maybe ngayon pa lang narinig itong mensahe na ito. Baka sinasabi ng Lord, anak, it's about time. Tara, baguhin natin ang pagsasalita mo. Amen? Kung puro negative ang sinasabi mo, wala na maganda, puro chismis, puro paninira, isuko na natin sa Panginoon. Pahugas natin ang ating puso kasi diyan nagmumula ang lahat ng bagay. Tama? Out of the abundance of the heart, sabi ng Bible, the mouth speaks. Bakit pangit ang salita mo? Kasi pangit yung puso. Pero kung tama ang puso, magiging tama yung pananalita. Ang ganda siguro na kapag mananampalataya, ang paraan ng pagsasalita natin, hindi boring pero nakakalakas. Yung tipong kapag may binigay na talento isa, tayo lahat nagagalak. Nagpapasalamat sa Diyos. Na kapag, let's say, for example, ang isang mananampalataya, may nabahagihanan, okay, ng salita ng Diyos, lahat tayo natutuwa. Amen ba yun? Kasi sa Bible nga po, mga kapatid, ano sabi? If a man repent, ano sabi? Yung mga anghel sa kalangitan, natutuwa sila. Bakit tayo hindi? Kasi kung hindi natin ginagawang o isinasabuhay yung mga pananalita na dapat nating gawin na nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos, kalakasan sa mga mananampalataya at kaligtasan sa mga hindi mananampalataya, anong ginagawa ho natin? Nagsasayang ho tayo. Someday, we will give an account. Sana pag umarap tayo sa Lord, accounting ha, sana mas marami at mas magaganda yung nabitawan nating salita. Reminder,
Kung hindi rin maganda ang sasabihin, mas maigi pang manahimik. Kasi kung mas tahimik ka, minsan pa nga, pinagkakamala ka matalino eh. Kahit na minsan di mo alam. Pero dahil tahimik, talino nito. Alam mo yan? Pero ikaw nagpipigil lang. Pero kung isang mananampalataya, ang laging lumalabas sa bibig ay kapurihan ng Diyos, alam mo yan, kalakasan ng mananampalataya at kaligtasan, sa paraan ng kaligtasan ng hindi mananampalataya, sinisigurado ko po sa inyo, matutuwa ang Diyos. Gusto natin bigyan ng katuwaan ng Diyos, tama? Palinis natin ang ating puso upang sa ganun ang ating mga sinasabi ay magbigay ng kapurihan sa ating Diyos. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po manalangin. Muli, Panginoon, salamat po sa oras na ito. Salamat sa patuloy na pagbibigay ng pagkakataon upang kami ay maturuan po ninyo. Dalangin ko nga po, Ama, kayo po nakakakilatis ng aming po mga puso, ng mga pagkakataong, Panginoon, na hindi tama ang pananalita po namin sa ibang tao, sa aming pamilya, sa aming asawa, sa aming mga anak, sa aming mga kapatid. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, na sa bawat salitang lumalabas sa aming mga bibig ay magbigay ng kapurihan sa iyo, kalakasan sa mananampalataya, at kaligtasan sa mga hindi pa po nakakilala sa inyo. Help us, Lord, to focus on these things, O God, so that we may give you the highest glory na karapat-dapat lamang po para sa iyo. Salamat, Panginoon Diyos. Dalangin ko po nawa na naintindihan ng aking po mga kapatid ang mensaheng ito. Hindi po nawa ito pumasok sa isang tenga at lalabas sa kabilang tenga, kundi ito pumasok sa kanilang mga tenga, dumiretso sa kanilang mga puso, at magdudulot po ito ng pagbabago, magdudulot po ito ng bunga na nakapagbibigay ng kapurihan para sa iyo. Salamat po ng marami, Ama. Papuri pa sa salamat ang binabalik namin sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.